Samantala, inihayag ni Private Prosecutor Lorna Capunan na hindi na ipatatawag bilang mga testigo sina Office of the Vice President, Chief of Staff Undersecretary Zolarca Lopez at House Legislative Security Bureau official Captain Belinda Bello. Ayon sa prosekusyon, magiging paulit-ulit lamang ang kanilang mga testimonya matapos sa mga pahayag ni na NBI Senior Agent John Mark Calilong at Jeremy Lotok. Inianunsyo rin ni Presiding Officer Francis Escudero na maglalabas ang impeachment court ng desisyon kaugnay ng hiling ng prosekusyon na masabpina ang bank at tax records ng Vice-Presidente. Iyan daw ay pagkatapos pakinggan ngayong araw ang mga oral argument ng magkabilang panig. Bago magsimula ang pagdinig kahapon, muling iginiit ni Vice President Sara Duterte sa isang social media post na walang sapat na ebidensya ang mga reklamo laban sa kanya. Sabi pa ng bise, wala raw threat o pagbabanta at imbento lang daw ang pagkakaroon ng assassin, pati na rin ang mga ebidensya na inilatag sa trial. Hinamo naman ni Representative Terry Ridon ng depensa na maglatag ng mas matibay na argumento. Kung hindi raw totoo na may inutusang hitman ng Vice-Presidente, lumalabas na hindi rin totoo ang kanyang mga pahayag noong Nobyembre 23, taong 2024. Pero kung totoo ang mga ito, ibig sabihin daw na nagbitaw siya ng tunay na banta. Isang isyong dapat tukuyin umano ng impeachment court sa pagpapasya kung angkop pa siyang humawak ng mas mataas na tungkulin sa pamahalaan. Ayan po ang mga argumento kahapon. So what are we expecting today sa impeachment court? Makakausap natin live mula sa Senado si Judea Bernardo. Judea, ano ang mga aabangan natin mamaya sa mismong paglilitis? Joanna, huling araw na nga sa ikalawang linggo ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte pero wala tayong aasahang panibagong testigo na isasalang ng prosecution or ng defense team. Yan ay matapos i-rekomenda kahapon ni Counsel for Prosecutors Attorney Lorna Capunan na ikansela na nga yung pagpapatawag kina OVP Chief of Staff Attorney Zolarca Lopez at Captain Belinda Bello. Bagaman wala pong inaasahang testigo ngayong araw, ang napagkasunduan nga kahapon, ang magiging sentro ng usapan ngayong araw ay yung pag-aproba o hindi sa motion na ipasabina po yung bank records at tax records ni Vice President Sara Duterte. Speaking of bank and tax records, Joanna, matatandaan natin na ito ay in relation sa Article 2 na according to the pre-trial order ay dapat panghuli pa among the 4 articles of impeachment na maipresenta dito sa impeachment trial court. Hindi po nangangahulugan yan na tapos na itong Article 4. Yan po yung nilinaw ng prosecution. Bagaman pag-uusapan na po itong tax pagpapasabina sa mga dokumento ng tax at bank records, hindi pa po tapos ang diskusyon at argumento at pagdepensa dito sa Article 4 o alleged grave threats ni VP Sara. Dahil sa katunayan nga ay iniimbitahan na rin si NBI Director Attorney Melvin Matibag sa Lunes in compliance dun sa 5-day notice na hiniling ng defense team sa prosecution bago ito makapaghain o makapagpatawag ng panibagong testigo sa witness stand. Nilinaw rin po ni Public Prosecutor Lawrence Defensor kahapon na hindi na po kailangang ipasabina pa itong si NBI Director Melvin Matibag dahil nga for sure kumpiyansa rin sila na dadalo naman ito in regards to the investigation, pagpapatibay ng isinagawang investigation ng NBI. Patungkol naman doon sa pag-uusapang motion ngayong araw, Joanna, binibigyan po ng tig 15 minutos yung magkabilang panig para dun sa kanilang arguments, habang 10 minutes naman para dun sa kanilang rebuttal. Habang for the senators naman, posible po silang magsalita for about 10 minutes each. So ibig sabihin nito may tig-isang oras ang magkabilang panig para ilatag yung motion to grant or hindi itong motion na maipasabina na nga itong tax records and bank records si Vice President Sara Duterte. Matapos ito, Joanna, inaasahan natin na magkakaroon ng caucus yung mga senator judges upang magkaroon na nga po ng pasya sa pagpapalabas nga ng mga sabina na kinakailangan
on the side of the prosecution team. Bago tayo sumala ngayong tanghali, Joanna, nakausap muna natin, nagkaroon tayo ng oras na maitanong ito sa prosecution side. According to legal spokesperson Attorney Benjamin J. Tolosa Jr., ito pong desisyon na magkaroon ng talakayan patungkol o oral arguments dito sa motion na maipatawag o maipasubpina itong tax and bank records si Vice President Sara Duterte ay in regards to their strategy na hindi na sana makapag-cause pa ng further delay dito sa 92 trial dates na una na pong nakalagay doon sa pre-trial order. Sa ngayon, hindi pa po nagsisimula itong mismong kanim na araw ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at kagaya ng mga naunang paglilitis, araw ng paglilitis, aasahan po natin yan mamayang 2:00 ng hapon. Joanna. Maraming salamat sa iyo, Judea Bernardo.